All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And welcome po muli dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. Once again, shout out po sa lahat. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the kampon ng kadiliman and their minions. Ito po mga kababayan, pag-usapan natin yung nandyan sa thumbnail, ano? Mga tuta ni Digong. Yung mga aso ni Digong, no? Patuloy pa rin pong namamayagpag dahil itong dalawa na ito ay nag-number 1 and nag-number 3 sa nagdaang midterm 2025 election. Ngayon mga kababayan, itong dalawang mga aso, tuta ni Digong, mga garapatang tokmol, talagang nagpakita ng pagkatokmol. Lalong-lalo na yung number 1 senator na merong 27 million plus votes. Ikaw ba naman i-endorso ng China di ba? Pero unahin natin mga kababayan, maiksi lang to. No, mangungulit lang tayo dito sa dalawang senador na ito, no, na mga re-electionist na nakapangbulag sa mga tao, no, na akala mo isusulong ang kapakanan ng taong bayan, kundi isusulong nila ang kapakanan ng mga tokmol na Duterte, mga tamad na mga Duterte, mga mamamatay taong Duterte, mga mandarambong na Duterte, mga wake and bake na mga Duterte. Di po ba mga kababayan? So unahin natin si Mr. Senator Bato, the puncher, authentic idiot de la Rosa. Eto mga kababayan, no? Kusang loob na po siya, kusang loob na siya po ay pupunta na doon kay Digong. Hindi niya naaantayin yata, maybe hindi niya naaantayin yung kanyang warrant of arrest na manggagaling doon sa dahig sa ICC. Kumbaga, sige, sabi niya nga, didinggin ko na nga lang yung suggestion ni Attorney Cristina Conti na harapin ko na lang itong kaso na ito, malay mo. Maawa pa sa akin yung ICC judges, baka ipawalang bisa na lang yung kaso sa akin at ako'y makapagpatuloy at walang stress, walang bumabagabag sa akin na isang ICC. Kasi ano po yun, sinabi po ni Attorney Cristina Conti, may mga instances po sa ICC na may nakasuhan pero napawalang visa because of nakita nila mukha namang mabait si Bato. Mabait nga ba si Bato? Si Bato ba ay Bato o Mr. Softy? Di ba? Bato. Ito po. Bakit kusang loob nang pupunta si Senator Bato, the puncher authentic idiot, sa dahig? Kasi yan po yung sinabi niya sa quote card ng Impact Leadership. Salamat po sa Impact Leadership. Quote, itry. Magkuwan ako. Ano yung magkuwan? Mag-apply ako ng Schengen visa at kung bibigyan ako, tanungin ko si ES Medeldia. Kung okay, ba na pupunta ako doon? Bato. Kung hindi ka naman pala sigurado, wag na. Kung nag-aalangan ka, baka mamaya pagkakuha mo ng Schengen visa, kampante kang pumunta doon, yung pala, hello, warrant of arrest, welcome, hindi mo na kami pinahirapan. Kasi mukhang gusto niyang dalawin si Tatay Digong niya. Yung taong instrumento sa pagiging PMP chief niya, yung taong instrumento sa pagiging senador niya. Di ba? Nakakahiya naman kung iiwanan mo si Digong. Di ba? Hindi mo nga dinalaw nung nandun sa Villamor Air Base Sabi mo kasi nangangampan niya ako sa bundok. Baka namang ibang bundok naman yung kinakampanya mo, Bato? Baka parang yung bundok na inakyat-akyat ni Yot-Yot Man, na tamad na congressman. Bato, bakit ka pa magtatanong kay Medeldia? Alam mo naman, ikaw talaga, idiota ka Alam mo naman
na ikaw ay isa sa mga pangalan doon sa aarestuhin. Kasangkot ang pangalan mo doon sa pinal na kaso ng human rights violation. Dahil ikaw ang implementor ng Oplan Tokhang ng peking war on drugs ni Digong na may kasamang EJK. So, anong talino meron ka? O nang aasar ka lang? Ha? Sige, tawa ngayon, iyak later, ha? 'Di ba, Bato? Sabi nga ni Attorney Conti, maybe September of this year, uunahin si Bato. Ikaw ang number 2, Bato. Kasi yung, kumbaga, enemy number 1, ha? Nakuha na. Ikaw ang number 2 sa listahan ng ICC. Ngayon, sasabihin mo, na-re-elect ka lang, Senador, kukuha ako, magkwan. O anong magkwan? Anong magkwan? Ha? Ano? Magtikol-tikol ka dyan? Mag-apply ako ng Schengen visa. Oo. Sige, pumunta ka ng Europe maski na hindi sa The Hague o sa Netherlands. Nandiyan ang Interpol. Baka hindi mo lang alam yung warrant of arrest mo nasa red notice na ng Interpol o anong notice ng Interpol. Sige, pumunta ka Germany. Pumunta ka ng kung saan merong applicable ang Schengen visa sa mga European countries, ilan sila. Oh, bakit ka pa magtatanong kay Middle Dia kung okay ka pupunta doon? Alam mo naman sa iyong puso at kaisipan na hindi okay ka pumunta doon. Maski na wala pang nailalabas na warrant of arrest sa iyo ang ICC, nandiyan pa rin ang stress mo, ang pagkabahala mo na baka meron na. Diba? Ganun ang tao eh. Ba't ako pupunta dyan? Alam ko namang ako ang next nilang sisiluhin. O diba, ang lakas lang mang uto o talagang sadyang idiota lang. Kaya ako tinawag na authentic idiot eh. Diba? O tapos ito pa mga kababayan, ano ang sabi niya? Bakit? Gustong gusto talaga ninyo akong bumisita. Gusto ninyo akong ikulong kaagad doon? Mukhang atat kayong makulong ako doon ha. Ikaw nagsabi niyan eh. O di ba? Paano hindi kami maaatat? Ha? Ilang taon na. Ilang taon na. Ganyang kabagal. So siyempre, yung mga pamilya ng biktima ng EJK ninyo ay sumisigaw po ng hustisya. Ha? Sira ulo ka pala eh. Sinong hindi maaatat sa sinasabi mo ba to? Ha? Eto nga mga kababayan, no? Walang magandang komento ang netizens dyan sa sinabi ni Bato. Ha? Yang kanyang mga statement na Schengen visa, atat na atat. Itong magandang mga kababayan, no? Ha? Oh, may magandang komento dito. Ang haba nito mga kababayan eh. Oh, sabi dito, Chinese character o whatever character ito, pahiram ng komento mo ha. Sir, iyan na ang pagkakataon mo para ipadama at ipakita ang iyong pagmamahal sa dating Pangulo, ha? Kahit huwag mo na isipin ang utang na loob. Nag-iisa lang siya doon. Maawa ka, damayan mo naman at alagaan. Huwag mong palampasin magandang oportunidad at karangalan na pagsilbihan ang pinaka-the best president na nagkaroon ang ating bansa sa buong sanlibutan at galaktika. Ang lakas mang asar nito mga kababayan. Ha? Grabe oh. Oh, sabi pa ng isa dito, dahil wala kang kwenta, Senador, isang pamilya lang pinagsisilbihan mo. O sabi pa ng isa, one-way trip yan. Bato, one-way trip daw. Oh, serve the people sincerely who you voted, Bato, not to one person. O ayan, tama oh, wala pong maganda. Para mabawasan na din ang pasahod ng bayan na walang kwenta. Ang dami mga kababayan. Puntahan nyo na lang yung Impact Leadership FB page at hanapin nyo tong quote card na to. Wala pong kumampi sa kanya. O, Bato, kung nang aasar ka lang, nang tutuya ka lang, okay lang yan. Karapatan mo yan. Pero hindi mailalabas ang katotohanan na ikaw ang next na hahablutin ng Interpol goes to ICC. Inihahanda lang maigi yung RPC 5129 na Gulfstream, Jetstream na gagamitin para sa'yo. Baka dekorasyonan pa yon, no? Na ginagamitan ng special na sabon.
Ha? Hindi lang Mr. Clean. Ang yabang nitong si Bato eh. Palibasan na re-elect eh. Hoy, Bato, bago ka pumunta ng ICC, magsulat ka ng maraming bills para nang pag nakakulong ka na doon. Oy, bill ko yan. Pag naging batas, oy, bill ko yan. Ano yon? Mr. Clean Bill. Ano pa? Bill. O di ba Bato? Sige, mag-apply ka lang ng Schengen visa. Ha? Tignan natin. Okay? Wag yung puro salita, Bato. Wag yung puro salita. 'Di ba? Naturingan kang PM mayor ka, matapang ang mga PM mayor, may mga prinsipyo. Ikaw, gagawin mo ba? Dadalawin mo ba si Digong doon? O, 'di ba? Pakita mo yagballs mo, Bato. Pakita mo nag-train ka sa Philippine Military Academy, you were trained. No, kahit na anong gusot, kahit na anong hirap, malulusutan, mabibigyan ng problema dahil matapang ka. Oh, pero pagdating pala diyan, no, takot na takot. Di ko na makikita yung mga apo ko. Hindi na. Tapos nagbago na naman, sabi, sige, Trillanes, gusto mo ikaw pa magpota sa akin. Ngayon sumisigaw, humihingi ng tulong sa Supreme Court, sa Senado, kung kani-kanino humihingi, di ba? Tapos nung nare-elect, ang yabang-yabang. Akala naman niya, forever siyang mapoprotektahan ng Senado pag dumating na ang arrest warrant niya. Hindi po. Di ba? O now, punta naman tayo dito sa isang tsekwa ninyong senador, yung si Mr. Epaltico, yung nag-garner ng 27 million votes, ha? Ito po, hindi ko alam kung anong ibig sabihin dito ni Bongo eh. Pinamalas niya po ang kanyang katalinuhan na nagbigay siya ng kanyang pahayag tungkol sa impeachment. Ewan ko kung paano nyo to maiintindihan. Ano ba talaga ang gustong puntuhin dito ni Bongo? Kaya nga sabi ko, Bongo, may matalinong sinabi sa impeachment. Matalino po ang pagkakasabi niya. Tingnan nyo, basahin natin yung quote card. No comment muna ako dahil magiging impartial po kami. O, siyempre, no comment siya. Dapat, tama po yun, impartial sila. Kasi pag sinabi nyong impartial, balanse. Hindi kayo kikiling sa kaliwa, hindi kayo kikiling sa kanan. Wala kayong kinakampihan. Parang sabi dyan, apolitical. Okay? Kung magkakaroon po ako ng komento ukol dyan, antayin po natin yung ebidensya. Yari na. Evidence-based pala. Parang yung sinasabi rin ng ilang mga pro-Duterte except kay Robin. Si Robin, tanga talaga yun. Oo. Biruin mo. Segue lang natin. Biruin mo, mga kababayan. Hindi niya pa nadidinig yung oral arguments. Hindi pa niya nakikita talaga yung mga ebidensya na ipropresenta ng prosecutor. Nagbigay siya ng statement na talagang partial, kamping-kampi kay Sara Pusit. Sabi niya, siyempre, boboto ako ng no. Di ba nakita mo kung gaano kagago katanga itong senador na ito? Impeachment trial ang pinag-uusapan, hindi ka pa nga nakakapagsuot ng roba mo. Hindi ka pa nakakapanumpa bilang isang judge, senador. Pero may desisyon ka na o dapat mag-inhibit ka. Mahiya ka kasi sa katangahan mo, no? Hindi ka nag-isip. Yan ang senador ninyo, di ba? Ang galing. Sabi ni Bongo, antayin po natin ang ebidensya. Nangangamoy. Sabi nga ng ilan, baka itong tsekwa na ito, babaliktad ito. May proseso tayong sinusunod. Kaya nga po, impeachment court, may prosecution, may defense. Tama naman siya. Ayan yung matalinong sagot, Robin Padilla. Yan si Bongo, maski na tsekwa ito, hindi natin alam kung palabas lang to. O di kaya totoo ito, mamili kayo. Kasi si Bongo, talagang aso yan. Lahat gagawin niyan para kay Digong. Pero, hindi lahat para kay Sara. Pero wag po tayong maniwala, wag tayong pakampante. Dahil ito ay tuta ng Duterte. Pero baka may ambisyon. No? Baka gusto niya dahil sa 27 million votes niya, nakita niya, pwede akong lumaban ng pagka-presidente. Malay nyo, ahasin niya si Sara Duterte. At hindi rin magkasundo ang dalawang ito. Evidence-based. Tama siya. May punto siya. That is impartial.
Pero dito po ako nalilito sa sagot mo, Bongo, dinuktungan Based on evidence po yan. Kung wala naman pong ebidensya, di wala. Importante rito, ebidensya. O, puro ebidensya, evidence, okay. At ayokong magbigay ng komento ukol sa kaso. Very good. Palakpakan, upload tayo, ha? Okay, good job, hooray. Pero ito po ako nalilito Bongo pakipaliwanag nga sa akin, ha? It will be, ha? In English it will be impartial on my part, ha? Kung magbibigay po ako ng komento. Yun ang hindi ko maintindihan, yung last statement. It will be impartial on my part kung magbibigay pa ako ng komento. Oy, Bongo, mali ka yata. Ang sabi mo kanina, no comment muna ako dahil magiging impartial po kami. Baka naman nalito ka sa ibig sabihin ng impartial. Sinabi ko na kaninang impartial. Baka ang gusto mong sabihin, it will be partial on my part kung magbibigay pa ako ng komento. Di ba nakita nyo yung katalinuhan ni Bongo? Nahilo si Bongo sa sarili niyang sagot. Mali. So magiging impartial ka pag nagbigay ka ng komento sa impeachment? Mali yata yun. Tama na yung sagot mo kanina Sabi mo no comment kasi dapat maging impartial kami. Dapat balanse kami. Wala kaming kikilingan, wala kaming papanigan. Ayun ang impartial. Yung partial, may kinakapitan ka na. Meron ka ng paghuhusga tulad ni Robin, may kinakampihan ka. Mali ito. It will be impartial on my part kung magbibigay po ako ng komento. Oh. So wag kang magbigay ng komento, maging partial ka. O ganon. Kaya sabi ko sa inyo ganyan yung mga senador ninyo. Ang galing, ang talino, di ba? Nahilo siya sa sarili niyang sagot. Yung statement niya, hindi niya muna binusisi. Tingnan ninyo sa dulo. It will be impartial on my part kung magbibigay pa daw siya ng komento. Hindi niya naintindihan. Maybe ako lang nagkakamali sa pagkakaintindi ko. Di po ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.